Part isang Donils TV, siya na POV. Prologue, Gage, siya na best, sure ka na ba sa mga pinaplano mo na yan, ha? Natawa ako sa tanong ng kaibigan ko, na ilang beses ko na ring sinasagot. Ang kulit-kulit talaga. Parang hindi na grade 2A, o talagang mahina lang sa pandinig o talagang naninigurado. Nasa kilalang bar kami dito sa Makati, na tinatawag na X-Dark Club. Tumambay after ng long discussion about sa pinapagawa na bahay sa amin, somewhere naman sa BGC at ayun na nga, hindi na napigilan ng bibig ko, at nasabi ko na rin sa kanya ang mga plano ko. Kailan pa ba ako nagiging hindi sigurado sa mga plano ko, girl? Pinagpuyatan ko itong isipin kagabi pa lang, kaya suportahan mo na lang ako, okay? Dahil wala na akong oras at panahon pa para mag-isip, ito lang at ito lang talaga, saad ko sa kaibigan ko, since high school until now. Pagka-college naman ay the same kami na kinuha na kurso, at yun ang pagiging architect, yun nga lang ako lang ang nag-extra na sumubok sa modeling, ayaw niya raw dahil ayaw niya ng maraming exposure, pero dahil ako yung tao, na hanggat naniniwala ako sa kakayahan ko na meron pa akong maipakita, o magagawa sa buhay, ay ika nga, always grab the opportunity, kaysa magsisisi sa huli na hindi ko ginawa, kaya naman pala. At ang modeling, isa sa mga choice ko na gusto kong subukan, and thanks God, nakapasa naman. Wala akong sinayang na panahon, kaya laging puno ang schedule ko sa pagiging architect, at the same time modeling. Kahit may pera naman kami, pero hindi ko pinalampas na umaasa lang sa pera ng ibang tao, lalo at hindi ko naman sariling pawis at sikap ang mga iyon. Kaya ako nagtatrabaho, para may maipagmalaki ako sa sarili ko hindi sa ibang tao. Kaya ito, walang love life ever since. May hinihintay ako pero walang taste sa akin. Merong manliligaw dati, pero hindi ko na pinatulan, hanggang nasanay na rin at naging busy pa sa dalawang works. Pero iba nga lang ngayon. Naloka na. Paano kung malaman ng mga pamilya niya ang gagawin natin? Hoy, girl. Ayoko pang makulong, marami pang mararating itong beauty ko. Saad niya na mas nagpaikot ng mga mata ko, ito talagang babae na ito. Gage, bakit ipapaalam ko ba, na isa ka sa kumuha o let's say kumidnap? Hindi naman sinabi ko lang sa'yo dahil wala namang akong ibang mapagsabihan pa na iba kundi ikaw lang. Huwag kang mag-alala, labas ka na, sa kung sino ang gagawa, may na-hire na ako na tauhan paliwanag ko. Ewan ko sa'yo best, sinasabi ko sa'yo, kapag ikaw napalya, at makatakas ang taong kikidnapan mo, ay baka magsumbong sa mga kapulisan, remember masisita ang career na sinimulan mo, kung nagreklamo sa'yo na ikaw ang kumidnap, dagdag pa niya. Bumuntong hininga ako, at napasabunot na lang ng buhok ko. Maganda naman ako, at may pera, pero bakit parang malaki ang problema ko, dahil sa request ng lola ko. Nangungulit kasi si Lola Alma, na bago niya ibigay sa akin ang mana niya, at mana sa yumao kong mga magulang, ay dapat may nahanap na ako na lalaking mapapangasawa. Saka pa lang niya ibibigay sa akin ang lahat ng kayamanan nila, dahil kung hindi, ay ibibigay niya na lang ito lahat sa aking stepmomter, at kapatid. Umirap na lang ako sa kawalan, kapag binabanggit ni Lola ang bagay na yan, at oo, may stepmom ako, kasi naman habang may sakit ang mama ko sa puso, ay may kumalabit sa ama ko kaya ayon, sumabit at naging kabit. Ang malala pa, habang pinagbubuntis ako ni mommy, ay nakabuntis pala si dad ng iba. Pero sa aming dalawa ng ate ko na maituturing, ay ako ang dapat na mamahala sa yaman ng mga magulang ko, kasi ako ang legal, nakisabit lang sila. Mabait naman ang ate ko, kaya wala kaming problema sa isa't isa. Pero sa mommy niya, ay oo may problema, at noong una ayoko sa ate ko pero kalaunan. Naging okay naman pala siyang kausap, at ngayon ay malapit na siyang ikasal sa kanyang boyfriend daw, na nakilala niya lang online, kaya one of this month ay uuwi sa Pilipinas ang guy para dito magpakasal. May lahi na Pinoy ang kasintahan niya, kaya dito raw gaganapin ang wedding day nila. Gusto mang ipakita ni ate sa akin ang mukha ng boyfriend niya, pero hindi ako chismosa para pakialaman ang meron ang iba. Dahil kontento na ako, na kahit sa malayo ko lang masusulyapan at matitigan ang crush ko ay ayos lang, kahit nakakainis na dahil hindi na mamansin in short malamig pa sa yelo ang turing niya sa akin. Walang effect yung mga pa-flowers,
at chocolate ko na binigay sa kanya. Dahil dyan lalong nagmamadali na ang lola ko na magpakasal ako, na kaysa isa niyang apo kay mama, kaya ito ang tanging paraan para maisakatuparan ang mga binabalak ko, like gusto ni lola na magpapakasal ako sa gusto niya na lalaki, in short gusto niya akong isali sa arranged marriage things na yan, na kinalakihan na ng kanyang mga kanununuan, na sila ang maghanap ng mapapangasawa ng kanilang mga anak, lalo at babae ka. Like what? No way. Paano kung hindi ko type ang guy? Wag na lang, isa pa simula pa lang noong high school ako, pangarap ko na ang crush ko. Isa yata sa dahilan na lumalim ang pagkagusto ko sa kanya nung high school ako, na binubuli ako ng mga kaklase ko, at ibang estudyante galing sa ibang section, hindi ko naman sila inaano tapos ng aano. At itong crush ko ang tagapagtanggol sa akin, kaya simula noon, pinangarap ko na talaga siya, lalo. Ngayon na wala na raw itong kasintahan, meron dati pero nabalitaan lang na hiwalay na, o di ba hindi malabo, na baka ako nga ang hinihintay, at ako ang itinadhana para sa kanya kahit ang sanggit niya sa akin. Kinagat ko ang dila ko, dahil mas lalong nabubuhayan sa mga plano ko. Galing siya sa kilalang pamilya, na kilala ngayon na pagawaan ng mga sapatos, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kaya bilang architect, at model ng ibang brands ng sapatos, ay minsan nakikita ko siya sa mga events, pero hindi ko lang akalain na after college, ay parang naging masungit na siya sa akin. Like hindi niya ba namukha ng mukhang ito? Ako lang naman ito si Shana Cole. Kaya kung hindi ko man siya makuha sa santong dasalan, edi kukunin ko siya sa santong pasasan. Pakawalan ko lang siya, kung papayag siya na pakasalan niya ako, 60 days lang naman, pwede sa isang taon naming pagsasama ay divorce na agad ang kapalit, basta makuha ko lang ang mana ko. Paano kapag pilitin mo siyang pakasalan kanya, at baka magsisi ka sa huli, dahil hindi kanya minahal, for the first please, tapos may nangyari sa inyo, hindi yan maiiwasan girl, saad ng kaibigan ko. Naputol ang pag-isip ko sa crush ko, dahil sa tanong ng kaibigan. Concern talaga ito sa akin. Kapag may problema ako, ay ang matatakbuhan ko naman ay ang lola ko, pero dahil siya ang topic o involved sa ngayon, kaya sa kaibigan ako lumapit, dati isang go, no way ay nagkakaintindihan na kami, pero ngayon, marami ng what if. What if ang kaibigan ko? Kanina pa kami dito sa bar, at hanggang ngayon, ito pa rin ang topic namin. Nasa VIP room kami ngayon, at umiinom habang sinasabi ko ang problema ko kay Natalia. Napabuntong hininga na lang ako. Nagsalin ako ng wine, at binuhos ko sa wine glass at agad nilagay sa bibig ko para inumin, habang nag-isip ng sagot sa tanong ng kaibigan. Maya-maya ay natawa na rin. Simpleng lang, hindi ako magpapabuntis sa kanya kung sakali man, na tama nga ang nasa isip mo, girl. Sagot ko, grabe ka talaga mag-isip, okay lang sayo, na kunin niya ang virginity mo na ikaw lang ang nagmamahal ng todo sa kanya. Dapat fair na yung tipong wag mo lang ibigay lahat ng pagkagusto, pagmamahal sa kanya, magtira ka sa sarili mo. Crush mo siya, hindi malabong mas malalim pa ang maramdaman mo sa kanya, at paano kung papayag siya na magpakasal nga kayo, pero sa kondisyon na ibibigay mo ang banal mo sa kanya, pero nising ko wala siyang feeling sa'yo, feeling ko pangit yan best, walang preno niyang sabi, na akala mo naman big deal na sa akin ang nga ganyan. We're talking about wealth here, not the fucking feelings. Kung marami na siyang natikman, hindi naman ibig sabihin, nahahayaan ko lang ang sarili ko na kunin niya lahat sa akin, at masaktan. Kung iyan man ang tanging paraan, para magpakasal kaming dalawa and then go, at least sa crush ko siya inalay, at higit sa lahat hindi naman ako mabubuntis dahil, ayos lang basta protection is the key, ani ko na mas nagpagulat sa kaibigan ko, kaya natawa na lang ako sa ekspresyon ng mukha niya. Chapter 1. Grandma, what do you mean by that? Ha? You mean, tama ang narinig mo Shana Cole, bago ko ibigay sa iyo ang yaman, na iniwan ng mga magulang mo, at sa akin, ay dapat kasal ka na, and don't say no, kasi request yan ng mga magulang mo bago sila pumanaw. Paliwanag ni Grandma Alma sa akin, na tanging nagpapalaki sa akin at nag-aalaga, dahil maaga pa lang na iniwan ako ng mga magulang ko. Pero dahil sa sinabi niya, actually hindi lang naman ito ang unang beses na sinabi ang mga bagay na yan, kundi every time na magkikita kami dito sa malamansyon na bahay namin,
na walang katao-tao kundi kami lang dalawa, at mga kasambahay at driver. Dito ang bagsak ng mga paa ko kapag galing sa ibang bansa, o dito lang sa Pilipinas para sa shooting ng products o modeling. Kaysa magbukod ako ng tahanan, ay minabuti ko na lang na dito kay Lola tumira, para maaligan ko rin siya, kahit may nurse naman ang Lola. Ako lang ang nag-isang apo niya, dahil nag-iisa ang lang din naman niya si nanay, at sa kasamaang palad, namatay siya nung pinanganak ako. Pagod ako sa trabaho, at gusto ko sanang pagkatapos kumain ng dinner, ay makapagpahinga na ako sa kwarto, pero ito na naman ang paulit-ulit na binubungad ni Lola sa akin. Lola naman, kaya ko namang mag-isa, kaya ko pong mamahala ng mga kayamanan na iniwan ng mga magulang ko, kung yan po ang pinuproblema mo. Bakit kailangan na ibigay niyo sa iba? Ang masaklap pa, hindi ko pa masyadong kasando ang kerida ni Daddy. And what? Mag-aasawa pa ako. Laang bata ko pa, di ba pwede na lang ibigay mo na lang sa akin na walang kapalit? Mahinahon kong paliwanag sa kanya, para maisip niya na tama ako at mali siya. Ang bata ko pa para mag-asawa, marami pa akong pangarap para sa sarili ko, sobrang dami pa. Gusto ko pa na makilala bilang magaling na architect sa mundong ito, at higit sa lahat may pangalan sa larangan ng pagmomodel. Hindi ako umaasa sa pera ng lola, at mga magulang ko, pero ibang usapan na siguro kapag narinig mo na hindi mapupunta ang mana sa akin. Hindi naman ako map-era, pero ayoko namang mapupunta ito sa iba, at kung meron man akong nagustuhan, at gustong pakasalan ay ang matagal ko na crush, pero hindi pa yan mangyayari ngayon, dahil ang hirap amuhin ng lalaki na yon. Lahat na yata ginawa ko para mapansin niya. Chocolate and flower, ayon ginawa ko na, babae ako pero binibigyan ko siya, para lang mapansin niya ang kagandahan ko pero wala talaga. Ang alam ko na hindi naman daw lalaki ang hanap niya, of course naisip ko ang bagay na yan, dahil sobrang nakapagtataka lang. Wala naman siyang ibang babae na nahuhumalingan sa ngayon. Iha, listen, lahat ng ito ay ginagawa ko para sa'yo. La, hindi po. Dahil sarado pa ang puso at isipan mo, kaya yan ang nasabi mo, pero kapag natagpuan mo na ang taong magmamahal sa'yo, at mamahalin mo, for sure, maiintindihan mo ako at masasabi mo na tama ako, apo, aniya. Napahilamos na lang ako ng mukha dahil mas sarado ang utak ni Lola sa mga bagay na yan. Pinapakialaman ang love life ng iba, ang laki nga naman ng problema ko, ganito ba talaga kapag lola na o matanda na, at kahit ano-ano na lang ang naisip gaya ng sinasabi ng lola ko ngayon, Diyos ko marimar ng buhay na ito. Kailangan within this month may makilala na ako na mapapangasawa mo, at kung hindi yan mangyari ay talagang ipapakilala na kita sa anak ng kaibigan ko. Lola, no way. Ako na po ang maghahanap, 1 month. Gawin niyo naman ng 2 months. I murmured. Okay, kita mo yon ang bilis talaga magdesisyon ni Lola, basta usapan love life ko na, basta makapagbitiw na ako na deadline o salita, ay approved na sa kanya agad-agad. Lola, bakit naman kasi kayo nagmamadali? Simon got ko nasabi, nawala na ako ng gana na ubusin itong dessert na cake, dahil sa hindi na sweet ang nararamdaman ko ngayon. Kasi malapit na akong mawala sa mundo, apo, bigla ko siyang tiningnan. La hindi pa po yan mangyayari, ang bata niyo pa, para mawala sa mundo at malakas ka pa. Hindi mo masasabi ang panahon iha, siguro oo malakas at matapang pa ang lola mo, pero hindi habang buhay, ay lagi kitang masusubaybayan at maalagaan. Ibinilin ka ng mga magulang mo sa akin, at ang sabi nila, na hindi kita iiwan hanggat hindi ka pa nakapag-settle. Kaya mo ngayon dahil bata ka pa, pero sa pagtanda mo kailangan mo rin ng tulong ng iba, at kung pipiliin man ako, gusto kong magkaasawa ka na, paliwanag niya. Lola, hinawakan niya ang 2 kamay ko na nakapatong sa long table, at tiningnan ako sa mga mata. Mahirap ang request ng lola, pero alam ko na darating ang araw, na tama ang desisyon ko. Good night my favorite grandchild, Anya. Tumayo na ito at ibinigay ng private nurse niya ang baston. Naglalakad patungo sa kwarto niya, para magpahinga. Naiwan akong mag-isa sa hapagkainan. Tulala ng ilang segundo, nag-isip kung ano ba ang pwedeng gawin sa problemang ito. Pupunta ng bar para uminom, at magwala sa dance floor. Now, I have a lot of things to do tomorrow. May meeting pa ako. So,
I'll have to attend a meeting na yan. Hindi na pwede na i-cancel pa yun, noong na ilang beses ko na yung pinapaliban sa secretary ko. Pero ang cellphone ko panay naman ang ring. I rolled my eyes when I saw who is the caller. Where are you? Balita ko nakarating ka na galing sa Singapore. Ano pasalubong mo sa akin? Ngumiwi ako sa sinabi niya. Wala man lang kumusta ka na kung okay pa ba ako, pasalubong agad ang hinahanap sa akin. Sampal gusto niya. Kita tayo sa bar bandang 9 nanograms gabi, okay. Nandoon yata ang bandang Elite Scout sa club mamaya, kaya dapat samahan mo ako. Pwede mo na ring isama kung sino man ang gusto mo pang isama, okay. At isa pa, wear revealing clothes for tonight landian, okay. Okay. Kung nasa harapan ko lang ang lalaki/babaeng ito, ay for sure nasa bunutan ko na siya. Pagod ako, ani ko. Sa daming nangyari sa ibang bansa, kaya kailangan ko ng pahinga ngayon na nandito na ako sa Pilipinas. Don't worry, gigising ang diwa mo, dahil na-invite pala ng kaibigan ko ang kaibigan niya na crush mo girl. Sige ka mauna ka na, sige pupunta ako, wait lang ha magbibihis muna ako, saan ba yung bar na yan? Tanong ko na nagmamadali na umakyat sa hagdan para makapagpag-anda. Siya Nicole, anak ng milyonaryong angkan, ay nagmamadali para lang makita ang crush mo ha, aniya sa kabilang linya. I rolled my eyes for the 5th time. Kailangan pa bang ibulgar niya alam naman niya yon. Ewan ko sayo, motion. Alangan naman, namimiss ko kaya siya, dahil matagal din ako sa ibang bansa. Sabi ko habang nagmamadaling pumunta ng banyo para maligo. Nahala, bilang friend-enemy support na lang ako, pero kapag nasaktan ang puso mo, nandyan ka pa rin para sa akin. I love you motion. Mawa-mawa, pang-aasar ko sa kanya. Ew, don't say that. Alam mo naman na hindi tayo talo girl. At kung may magsabi man sa akin ng ganyan, ang mga papaloves ko lang, mas lalong napangiti ako. Arte nito, sige na at maliligo ako, bakla, paalam ko. Alright, bilasan mo ha, kung ayaw mong tirisin kita dyan sa singit mo, nanggigigil ako sayo. Ang ganda mo doon sa photo na sinend mo na magazine, naiinggit ang beshi mo, my dear, maarte nitong sabi. Kahit hindi ko siya nakikita, ay alam ko na nagdadabog na ito habang pinagmasdan ang mahaba niyang nail art. Isa kasi siya sa may-ari ng mga ganyang business, kaya minsan napapaliber ako kapag doon sa shop niya ako magpamanipedi. Pagkatapos naming mag-usap ng kaibigan ko na half Japan Onesa, ay nagmamadali na akong pumasok sa shower para maligo. Para sa akin, every minute ay mahalaga, lalo at may inspirasyon ako kung bakit ako nabubuhay sa mundo, in short. Kung bakit ako nagbibihis ngayong gabi, dahil may naghihintay sa akin sa club. Ang makita at makausap ko na naman ang matagal ko na crush. Ito na naman ako, kinikilig kahit bituka sa tiyan, kapag naiisip ko siya, lalo yung mga time na nag-aaral pa ako dati, na lagi niya akong pinagtatanggol sa mga nambubuli sa akin, na ngayon ewan ko na lang kung nasaan na, kasi yung isang leader nila sa pagkakaalam ko, nakapag-asawa at ngayon nagtitinda ng isda sa palengke para sa pang-araw-araw na gastusin, mabisita nga ang lugar nila one of this day. Well, hindi naman para mambuli sa kanya pabalik, tulad ng ginawa niya sa akin dati, kundi bibili lang naman ng isda, lalo at matagal na akong hindi nakakakain, lalo na ang tilapia at bangus na prito. Haze nagka-crave tuloy ako. Wearing my favorite black bodycon dress na hapit sa hubog ko na katawan, na biniyayaan tayo ng hinaharap at likuran, kaya comfortable akong suotin ang mga ito, thong at adhesive bra lang ang ginamit ko under high heels. Napas muna ako sa ganyan, dahil gamit na ang mga paa ko sa heels, kaya I'm wearing sneakers na lang, at dadalhin ko na rin itong denim jacket ko, in any case. Curly hair sa dulo at mabilisang makeup lang ang ginawa ko. Pagkaharap ko ulit sa salamin to check myself, ay napagtanto ko na, maganda ako, taas noo ko na sabi sa sarili ko. Hindi pwede na ibang tao lang ang kayang pumuri sa akin, dapat ako mismo ay dapat pinupuri din ang sarili ko, kasi bago natin mahalin ang iba, ay dapat mahalin muna ang sarili natin. Haze, ito na naman ako dahil sa sinabi ni Lola sa akin, about sa paghahanap ng mapapangasawa. Nag-overthink na naman ako, dahil ayokong masira ang gabi ko,
Kaya ngumiti ulit ako, habang tinitingnan ang sarili ko sa bilog na salamin na nasa kwarto ko. Nag-missed call ulit ang best friend enemy ko, kaya kahit hindi ko sasagutin, ay alam ko na ang gusto niyang sabihin, at yun ang ipaalala sa akin na may lakad kami. Baka sermon na naman ang abutin ko, kapag nagkita kami dahil sa hindi natuloy na lakad, dahil minsan nakakatulog ako, at hirap na akong gisingin, kaya walang yaya na makapagpagising sa akin, lalo at sa pilitan. Nang babato ako ng unan, at walang pakialam kung may matamaan dahil nakapikit lang ako, inisip ko na lang kung saan banda ang nagsasalita, at doon ko itatapon. Pagkarating sa club na tinutukoy ng kaibigan dito sa BGC, ay agad akong pumasok sa loob dahil ang bruha, nasa VIP room na, at naghihintay na lang na magpapatugtog ang Eliskal Band bago lumabas ng lungga, at magsisisigaw para suportahan sila. Mabuti na lang at pinapasok agad ako ng bodyguard, at ang sumalubong sa akin ay ang amoy ng alak at sigarilyo. Palakas ng palakas ang sound music, habang papalapit na ako sa loob. Nasa gilid lang naman patungo sa taas, kaya umakyat na ako sa hagdan para mapuntahan ang kaibigan. Wala si Nathalia, dahil busy ang beshi sa project ng kanyang pamangkin, na pinangako niyang siya ang gagawa. Hay bakla, ayan na ang model ng mga tala. Asan ang pasalubong ko? Hindi na ako nakatiis, at binatukan ko na. Wala akong pakialam, kung sino ang mga nandito sa VIP room pagpasok ko. Sinalubong niya agad ako, kaya hindi ko kita ang mga tao sa room. O.Y naman nanakit. Pasalubong agad ang bungad mo sa akin bakla ka, wala man lang kumusta ka na. Ito naman, hindi na mabiro. Halika na, at mamaya lalabas na ako, dahil malapit nang magpapatugtog ang mga Eliskal Band. At in fairness ang ganda mo talaga girl, lalo sa damit na sinuot mo, at ang hugis ng katawan, wow pak, wala ako niyan, sambit niya kaya napatawan niya ako. Napangiti ako dahil doon. Agad akong sumunod sa kanya, para makapag-upo na. Pero nagulat ako kung sino ang mga nasa VIP, 3 lalaki at 3 babae, kabilang naroon ang kaibigan ko. Paanong hindi ako magulat, na nandito sa harapan ko pa mismo ang lalaking nagpapabilis ng puso ko, at laman ng isip ko kanina. Walang iba kundi si Xavier Morne. At dito na po nagtatapos, ang huling kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.